Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV ha, marami dito, laging nanonood, pero hindi pa nakasubscribe. Subscribe. Importante yan para updated kayo lagi at yung cellphones ninyo ha, mag-notify yan pag may live na tayo, okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe sa Donmar TV. O, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay? Dahil sa mga recent na mga pangyayari patungkol po dito sa budget ng Pilipinas, nagsalita na rin ang taong bayan. Ang trabaho po ng Publico Survey is to check ano ang pulso nitong taong bayan sa mga kaganapan po sa Administrasyong Marcos. Okay? So tinanong ang taong bayan, ano ba yung pressing issue ngayon sa Administrasyong Marcos? Okay? Isa doon ay eto, ipapakita ko sa inyo. Okay? Ito yung concerns na taong bayan. Ayan. Sabi dito ha, unahin ko muna dito, 2024 pahayag end of the year. So ito po ay ginawa ng Publico Survey bago mag 2025. Sabi dito, most pressing national issue. Meaning to say, yung pinag-usapan na issue sa bansa natin that is affecting the overall performance. Meaning to say, sa umepekto talaga sa pagka-presidente ni Bongbong Marcos. Okay? Unang-una dito sa listahan, ayan, nakangiti pa si Bongbong Marcos, unang-una dito sa listahan, eto, lakihan ko ha. Anong una? Tingnan nyo. Ano yung pinakauna? Korupsyon. Okay? At meron itong score na 19. Itong korupsyon. So meaning to say, aware ang taong bayan na lagana po ang korupsyon sa Administrasyong Marcos. Hindi ko sinabing si Marcos Jr. ang nagkorap ha. Meaning sa under the Marcos administration, maraming corrupt officials. Okay? Na nakikita ng taong bayan. Kasi number 1 yan. 'Di ba? Number 2, inflation. Meaning to say, nagrereklamo na ang taong bayan na hindi na po maganda ang ekonomiya. 'Di ba? Kung matatandaan natin, yung sibuyas nagmahalan, bigas nagmahalan, kung ano-anong mga basic na commodities ng tao nagmahalan. Okay? Dahil nga sa inflation. Number 3, itong pangatlo, perception on President Ferdinand Marcos on weak leadership. So usap-usapan ng taong bayan na weak talaga si Bongbong Marcos. Publicos Asia Survey na ang taong bayan na po ang nagsasabi nito ha, na pangatlo na pinag-usapan ay pagiging weak leader ni Bongbong Marcos. Akala natin noon na pinopolitika lang ni FPRRD o ni Tatay Digong yung being weak leader ni Bongbong Marcos. Yun pala totoo. Kasi po napatunayan po sa kanyang sarili si Bongbong Marcos na weak siya. Tingnan nyo yung may bagyo. Anong sinabi niya? Anong gagawin natin? Di ba? May paganon-ganon pa Nagkati-kati yung kanyang ulo. Anong gagawin natin? Di ba? That is show of weakness. Pang-apat na issue is yung issue po patungkol sa China. Issues with China's claim to the West Philippine Sea territory. Nakikita po ng taong bayan na mas maganda po ang approach ni former President Duterte compared to Bongbong Marcos. Bakit natin nasabi yan? Kasi po, dahil yan sa China na yan, dati tumutulong ang China sa atin sa ating mga infrastructures. At dahil kinalaban at hindi po maganda ang ginawa ni Bongbong Marcos sa China, hindi na po tayo natulungan. Dahil po sa ginawa ni Bongbong Marcos sa China, hindi na po tayo tinulungan ng world leaders. Wala na pong gustong mag-invest dito sa bansang Pilipinas kasi alam nila magulo ang pamumuno ni Bongbong Marcos. Okay?
Oh, kasi hindi kagaya ni former President Duterte dati, ha? Friends to all, ha? Enemies to none. Enemies to none, friends to all. Oh, vice versa. Oh, di ba? So, nakikita ng mga investors na ay gusto naming mag-invest diyan sa Pilipinas kasi maganda yung leader eh. Maganda yung leader. Mas inuuna niya yung makipagkaibigan ng mga leaders. Oh, tapos sinusugpo niya yung bawal na gamot. Sinisecure niya ang lugar, yung bansa na walang mga kriminal, 'di ba? 'Yun ang panahon ni Tatay Digong. So, maraming mag-i-invest sa Pilipinas. Pero ngayon, takot na ang mga investors. Dahil sabi nila kung mag-i-invest kami diyan, kinontra nila ang China kung anong mangyari kung magdigmaan diyan na masasayang yung mga ini-invest nila. Oh, tapos nakakatakot pa. Kasi itong mga bagay na ito, kung yung mga investors mga risk taker yan. Oh, ayaw nila mag-invest ng isang bansa na weak yung leader. Oh, baka maano yung nila, negosyo nila, 'di ba? Oh, panglima, active ito yung Administrasyong Marcos, active involvement of the First Lady Liza Araneta Marcos on the President. Hindi po nagugustuhan ng bansang Pilipinas bakit itong si First Lady, itong si Kokak, bida-bida. Yan ang issue ng tao. Kasi nung panahon po ni former President Duterte, walang First Lady. Kasi sabi po ni Tatay Digong, ang First Lady po, dagdag lang yan na expense. Kasi yung First Lady, alam naman natin, asawa, as much, so panahon ni Tatay Digong, as much as possible nga, si Hanelet o si VP Sara yung parang First Lady, di ba? Halos nga hindi nakialam sa mga issue sa national. So walang problema, walang iginasta na pera. Pero itong si First Lady Liza Araneta Marcos, dahil nangingialam siya lagi sa Administrasyong Marcos, hindi ko naman sinabing illegal ito o bawal ito pero ang gobyerno is also spending much money to the First Lady. Di ba? Hindi naman bawal yan, hindi naman yan pero dahil active ang First Lady ngayon, active yung First Lady sa administrasyon ngayon, siyempre, dagdag expense ito. Di ba? Tapos, hindi po nagustuhan yan ng taong bayan. Kasi, sometimes, si Kokak, kinakalaban niya ang ating Vice President na minamahal ito ng 32 million. Yan. Ayaw nila na merong isang Kokak na First Lady. Ayaw. Ano yung pang-anim? Yun yung pang-5 Yung pang-anim, yung viral video na alleged showing President Marcos using bawal na gamot. Yung nag-trending na video, yun ang pang-anim na hindi po nagugustuhan ng taong bayan. Whether it is a fake video or totoo, real video yun, pero isa yun sa mga issues na laging binabanggit ng taong bayan. Okay? Pressing issue nga Ako, paniwala ko doon. Paniwala ko doon. Totoo. That's my own opinion. Di ko lang alam kung that is AI generated. Pero because of the marami na pong tao ang mga nagsasabi, sa tingin ko in my own opinion, totoo yun. That's my own opinion. I might be wrong, I might be correct. We have different opinion. Okay? Yung pagsugpo ng bawal na gamot o itong illegal drugs. Sabi ng taong bayan, bumabalik ang problema natin dito. Pang-7 yan pang-7. Ito. Natin ito lahat. Babasahin natin ito lahat. Ito. Yan. Pang-8. Alleged connection between President Ferdinand Marcos and the First Lady Liza Araneta Marcos
with the illegal pogos. Yan ang pangwalo, okay? Nakakagulo yan. Sabi pa nga ni Bongbong Marcos, ban pogo. Pero hanggang ngayon, problema pa rin itong pogo. Ay nako. Number 9, pangsyam. Perceived lack of preparation and insufficient government response for those affected by severe tropical storm Christine and Typhoon Leon. Di ba? Napatunayan ni Bongbong Marcos na kulang ang kanyang preparasyon. Napakita anong gagawin natin, di ba? Yung mga ganun-ganun. Nakukumpara ng taong bayan na mas magaling yung administrasyon ni Duterte. Yung kay Marcos, wala. Walang urgent response. Mas nauna pa nga yung vice presidente. Di ba? Pang 10 ha? Hindi ako nagsabi nito ha? Survey ito ng Publicos. Survey. Na taong bayan mismo ang nagsabi ito. Ito yung mga issues ni Bongbong Marcos. Transparency on the completion status of the 5,500 flood control projects. Ayan. Ang flood control projects, issue rin yan. Okay? Walang transparency. Gusto ng taong bayan meron transparency ang bakit nagmayabang ka sa 5,500 flood control projects pagkatapos ng 2 days, binaha. Ito yun. Taong bayan na mismo ha. Ngayon, peace and order. Sabi ng taong bayan, lumala po. Ha? Marami na pong mga nagaganap na mga krimen, especially mga inosenteng tao pa yung mga biktima. Yan rin. Number 12, peace and order pa rin. Number 13, importation of agricultural products, di ba? Nung panahon na si Bongbong yung Department of Agriculture Secretary, wala namang nagawa. Mahal ang bigas, mahal ang sibuyas, mahal ang kamatis, nagmahala na lahat. Di ba? Ito pa. Number 14, perceived rice shortage. Of course, kasi nagmamayabang siya na ako ang maging presidente, 20 pesos per kilo na ang bigas. Anong nangyari? Mr. President, ano ang nangyari? Yan, ha? Ito po ay pahayag. 2024 Quarterly Survey Series. Okay? Hindi po tayo ang nagsasabi nito, kundi ang taong bayan. Okay? So, wala na talaga. Ang taong bayan ngayon, umiinit na. Gusto na talaga ng taong bayan na si VP Sara na ang maging presidente. Pero wala tayong magagawa. Binoto natin ito eh. Di ba? Binoto natin ang isang kuting. So wala na tayong magagawa dyan. Meron pa tayong 3 taon na hihintayin natin. Ha? Magiging lugmok na talaga ang Pilipinas. Alam mo, Bongbong, ito lang masabi ko, mag-resign ka na lang. Totoo yan. Mag-resign ka na lang, Bongbong. Kawawa ang tao. If you really, Bongbong, kung talagang ikaw ay may malasakit sa taong bayan, no? Marami po talagang nahihirapan ngayon sa liderato mo, mag-resign ka na lang. Oo. Mag-resign ka na lang. Okay? So, yun lang po, ha? Galit na po ang taong bayan sa ginagawa ng administrasyong ito, ha? So, ang tanong dito ngayon, ha? Anong masasabi nyo na si Pastor Kibuloy, ha? Pinayagan na talagang tumakbo bilang senador. Okay? Mag-comment kayo dito, ha? At anong masasabi nyo na sa simulat sa poll, tama ang sinasabi ni former President Duterte na itong si Bongbong Marcos ay gumagamit at always talagang nagpa-party. At kinonfirm ito ng isang Vicente Rafael. Anong masasabi nyo dito? Okay? At ano ang opinion nyo sa sinabi ng taong bayan na isa sa mga issues, number 1 issue talaga sa administrasyong Marcos ay corruption? Ano masasabi nyo dito? Mag-comment, mag-react,
babasahin natin yan sa comment section at pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Don must be dead, Don must be dead. You must be dead, Don must be dead, Don must be dead, must be dead. Si Don man, dito na laging nakaabang. Hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ka sa kwento ng bayan, laging may say-say. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Mar ang gabay mo sa katotohanan. Bawat balitang dala sa bayan nakalaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Don Mar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV, tayo magkakaisa.